Ang lalaking ito ay nagtataglay ng isang napakabaluktot na gawi. Tuwing umaga pagmulat ng kanyang mga mata, maingat niyang inihahanay ang 3 basyong baso sa mesa. Pagkatapos, inilalagay niya ang mga 7.62 na milimetro na bala sa mga baso bago isagawa ang isang, ini-mini-mini mo, na ritual. Ngayong araw, tila nakikipaglaro ang kamatayan. Pinili niya ang basong may lamang 2 bala, walang pakialam na nagbuhos ng isang shot ng 136 na proof na alak upang i-disinfect ang mga ito, at ininom iyon ng walang pag-aalinlangan. Kaagad pagkatapos, kumuha siya ng isang revolver mula sa kahon nito at bihasang ikinarga sa silindro ang 2 bala mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga galaw ay nagpapakita ng nakakakilabot na kawalang pakialam sa buhay at kamatayan. Sa huli, dahan-dahan niyang idiniin ang muso ng baril sa ilalim ng kanyang baba habang nagbibigay ng isang marangal na salutong militar. Hindi ka panipaniwala. Ang larong ito ay nagpapamukhang pambata ang Russian roulette. Tila hindi ngayon ang kanyang araw ng kamatayan. Ang radikal na pag-uugali ni Chapman ay nagugat ng buo sa isang malubhang kaso ng post-traumatic stress disorder, o PTSD. Ilang taon na ang nakalipas, ipinadala siya sa Afghanistan ng administrasyon ni Obama. Ngunit siya lamang ang nagbalik na buhay. Ang buong unit niya ay namatay ng may kabayanihan. Ang matinding bigat ng survivor's guilt ay nag-iwan sa kanya ng pagkabalisa, pag-iisa, at pagiging marahas matapos siyang ma-discharge. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa pagbaon ng lungkot sa alak o sa paglabas ng galit sa pamamagitan ng boxing, tanging kapag itinutulak niya ang sarili sa sukdulang limitasyon ng kanyang pisikal na kakayahan saka lamang siya nakakatulog. Nawalan na ng kulay ang buhay para sa kanya. Araw-araw, iniisip niyang tapusin na ang lahat sa pamamagitan ng matinding ritual na ito ng paglunok ng bala. Ngunit malinaw na masyadong abala ang kamatayan upang pansinin siya ngayon. Dahil hindi siya mamatay, nagtungo siya sa isang convenience store upang bumili ng mas maraming alak para sa bukas na pastahan, ngunit doon ay natisod siya sa 2 armadong magnanakaw. Habang nanginginig sa takot ang lahat ng tao sa loob ng tindahan, kalmado lamang na nagpatuloy si Chapman sa pagtingin-tingin. Nasaktan sa kawalan niya ng reaksyon, lumapit ang isa sa mga magnanakaw upang takutin siya. Sa ikagugulat ng mga ito, hindi man lamang natinag ang lalaki. Sa halip, kusa niyang idiniin ang dulo ng baril sa sarili niyang dibdib. Nabigla sa bigla ang kilos na ito, natigilan ang magnanakaw, kumbinsidong isa siyang ganap na baliw. Ngunit pakiramdam ni Chapman ay hindi pa iyon sapat na dramatikong paraan para mamatay, kaya isinuksok niya ang nguso ng baril direkta sa kanyang bibig. Tuluyang naparalisa ang magnanakaw sa nasaksihan. Nang makita ni Chapman ang pag-aatubili ng lalaki, tinulungan pa niya ito sa pamamagitan ng paglipat ng baril at mariing idiniin iyon sa sarili niyang noo. Binigyan na kita ng pagkakataon at sinayang mo iyon. Nang makita ito, sumugod ang ikalawang magnanakaw na may hawak na mahabang kutsilyo. Ngunit masyadong mabilis si Chapman. Umiwas siya sa pag-atake at gumamit ng joint lock upang mapigilan ang banta. Ibinagsak niya ang magnanakaw sa mga estant at sinakaw ito hanggang mawala ng malay sa mismong lugar. Matapos magawa ang dapat gawin, kumilos si Chapman na para bang walang nangyari at kinuha ang bote na pinili niya. Ngunit nang muling mag-isip, pakiramdam niya ay kulang pa ang nakuha niya, kaya bumalik siya at inubos ang mga bulsa ng mga magnanakaw sa ninakaw na pera. Inihagis niya iyon sa may-ari ng tindahan, sinabihang itago na ang sukli, at lumabas dala ang kanyang bote. Pagbalik sa bahay, inaasahan niyang panibagong araw na naman ng unti-unting pagkabulok ang haharapin niya, ngunit, isang hindi inaasahang tawag sa telepono ang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang tumawag ay ang dati niyang nakatataas, na nagsabing ang kanyang kapatid na babae, na gumagawa ng charity work sa isang slum sa Brazil, ay malupit na inatake at kasalukuyang nasa koma. Nang marinig na nasa panganib ang nag-iisa niyang nabubuhay na kamag-anak, hindi nagatubili si Chapman. Sumakay siya ng overnight flight patungong Brazil. Sa paggabay ng dati niyang boss na si George, dumating siya sa ospital. Nang makita niya ang kanyang kapatid na walang malay at nakakabit sa mga tubo, sumagi sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang mga kasamahang nasawi. Agad niyang tinanong ang doktor kung may pag-asa pa ba ito. Ipinaliwanag ng doktor na isang himala na mismo ang makaligtas sa ganoong kalubang mga pinsala, ngunit kung madyay gising pa ito ay nakasalalay na lamang sa kanya. Dumating ang hepe ng lokal na pulisya at nagbigay ng maikling ulat tungkol sa kaso. Ipinaliwanag niya na naging labis na agresibo ang mga gang sa slum kamakailan. Malamang na biktima ng pagnanakaw ang kanyang kapatid. Nang matagpuan ito, wala na ang lahat ng pera at alahas niya. Matapos ang pag-atake, itinapon siya sa dagat upang burahin ang ebidensya. Sa kabutihang palad, iniligtas ng pag-urong ng tubig ang kanyang buhay. Nagliliyab sa galit si Chapman.
Ang pakikialam sa kanyang kapatid ay parang pakikialam sa aso ni John Wick. Pababayarin niya ang mga gagawing iyon ng napakabigat na kapalit. Dinala ng hepe si Chapman sa FLLA at ipinakilala siya kay Maria, ang opisyal na namamahala sa lugar. Pinangunahan sila ni Maria sa lugar kung saan itinapon ang kanyang kapatid. Gayunpaman, ang anumang ebidensya ay nahugasan na ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Dahil wala ring mga surveillance camera sa paligid, wala silang nakitang kapakipakinabang, maliban sa ilang lokal na adik na nagbebenta ng droga sa di kalayuan. Kalaunan, nang bumalik si Chapman sa ospital na may dalang mga bulaklak, binuksan niya ang pinto at nakita ang isang nurse na nagbibigay ng ineksyon sa kanyang kapatid. Ngumiti ito ng magalang bago umalis. Noong una, wala siyang pinaghinalaan, ngunit wala pang isang minuto ang lumipas ay nagsimulang mangisay ng marahas ang kanyang kapatid na tila inaatake ng seizure. Napagtanto ni Chapman na may mali, ngunit nang marating niya ang pasilyo, naglaho na parang bula ang nurse. Agad siyang tumawag ng tulong medikal. Sa kabutihang palad, matapos ang isang agarang intervention, nagawa ng mga doktor na may ahon siya mula sa bingit ng kamatayan. Nakakapagtaka, nang suriin ng pulisya ang security footage ng ospital, natuklasan nilang hindi pala tauhan doon ang babae. Agad na naunawaan ni Chapman ang lahat. Ang aksidente ng kanyang kapatid ay hindi lamang simpleng pagnanakaw. Isa itong planadong pagtatangkang patahimikin siya. Alam niyang kailangan niyang matukoy agad ang may sala. Kinaumagahan, bumalik si Chapman sa dalampasigan ng mag-isa upang maghanap ng mga bakas, ngunit wala pa rin siyang nakuha. Doon niya namataan ang nakahod na dealer na nakita niya kanina. Hinalang may nakita ito, nilapitan niya upang tanungin. Ngunit nag-ingat ang dealer. Sa sandaling papalapit si Chapman, tumakbo ito. Lalong pinagtibay nito ang hinala ni Chapman, at nagsimula ang habulan. Sa wakas, huminto ang dealer sa isang sirang kubo. Habang naghahanda si Chapman na komprontahin siya tungkol sa kanyang kapatid, napansin niya ang kwintas nito na nakasabit sa leeg ng lalaki. Agad niyang tinanong kung saan galing ang kwintas, ngunit dahil sa hadlang sa wika, walang naintindihan ang lalaki. Sa harap ng katahimikan, nagpasya si Chapman na gumamit ng puwersa. Walang laban ang bagitong galaw ng dealer sa isang dating operatiba ng Special Forces tulad ni Chapman, na mabilis siyang napigil gamit ang ilang joint lock. Nang maramdaman ng dealer na dehado siya, bigla itong sumugod gamit ang mahabang kutsilyo, ngunit madaling nabasa ni Chapman ang galaw nito. Binali niya ang braso ng lalaki at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha na muntik na itong tumilapon mula sa ikatlong palapag. Kalmadong pinulot ni Chapman ang kutsilyo at ipinagpatuloy ang pagtatanong. Sa kabutihang palad, dumating ang lokal na opisyal sa tamang oras upang mamagitan. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalin, tuluyang naalis ang hindi pagkakaunawaan. Lumalabas na matalik na magkaibigan ang kapatid ng dealer at ang kapatid ni Chapman. Matapos mawala ang kapatid ng dealer, ibinigay ng kapatid ni Chapman ang kwintas bilang simbolo ng pagdamay. Bagaman walang direktang impormasyon na naibigay ang dealer, iniabot nito ang diary ng kanyang kapatid bago sila maghiwalay. Napansin ni Chapman na maraming pahina ang napunit at noong una ay binaliwala niya ito. Pagbalik sa hotel, napansin niya ang mga bakas ng pagkakadiin sa huling natitirang pahina. Gamit ang teknik na pag-shade ng lapis, nabunyag niya ang isang nakatagong numero ng telepono mula sa mga marka ng pagkakaipit. Tinawagan niya ang numero at nalaman niyang pag-aari ito ng isa pang kaibigan ng kanyang kapatid. Nagkasundo silang magkita sa isang lokal na kafe. Sa kanilang pagkikita, sa wakas ay nalaman ni Chapman ang katotohanan sa likod ng pag-atake. Ang lalaki ay isang photographer na nagpaliwanag na may mga kabataang babae na sistematikong nawawala mula sa mga slum. Habang iniisip ng lahat na patay na ang mga ito, naniniwala ang kapatid ni Chapman na buhay pa sila. Tahimik nitong ginamit ang kanyang mga mapagkukunan upang magsagawa ng investigasyon, at kalaunan ay naiugnay ang mga pagkawala sa isang sindikato ng smuggling. Siya ay kumuha ng isang photographer upang palihim na mangalap ng ebidensya, ngunit hindi nagtagal ay siya naman ang naging target. Ibinigay ng photographer kay Chapman ang isang USB drive at dali-daling umalis. Maingat siyang lumingon sa paligid bago sumakay sa kanyang kotse. Ngunit sa mismong susunod na segundo, sumabog ang isang bomba sa sandaling siya ay makaupo, at siya ay naging abo. Nagkaroon ng matinding kaguluhan habang nagsitakbuhan ang mga taong naroon. Sa gitna ng kaguluhan, namataan ni Chapman ang isang pamilyar na mukha, ang peking nurse mula sa ospital. Hinabol niya ito, ngunit nakatakas siya sakay ng isang getaway vehicle. Bigla namang sumulpat ang isang kotse na puno ng mga armadong lalaking nakamaskara at may dalang mga AK-47, na tila isang grupo ng mga magnanakaw sa bangko. Matapos ang nakakabinging palitan ng putok, napansin ni Chapman ang isang pistol malapit sa isang natumbang gwardya.
Sinunggaban niya ang baril at agad gumanti ng putok. Dahil dahado sa armas, pinaharurot ng mga salarin ang kanilang sasakyan at tumakas mula sa lugar. Pinili ni Chapman na huwag silang habulin at sa halip ay dinala ang USB sa kanyang dating superior na si George. Habang sinusuri ang mga file, natukoy niya ang isang lalaki na madalas makita malapit sa kanyang kapatid. Pinaghinalaan ni Chapman na ito ang smuggler na binanggit ng photographer, bagaman nananatiling misteryo ang kanyang koneksyon at kinaroroonan. Gayunpaman, sa masusing pagtingin, napansin ni Chapman ang isang refleksyon sa bintana ng isang kotse. Agad itong nakilala ni George bilang isang bar na tinatawag na Frontline. Nang marinig ito, kaagad na nagpasya si Chapman na obserbahan ang lugar. Pagsapit ng gabi, mag-isa siyang pumasok sa establishmentong naliligo sa neon na ilaw, matapos ang isang maikling paghahanap, namataan niya ang lalaking nasa larawan, ang DJ ng club. Sa halip na basta sumugod, maingat na inobserbahan ni Chapman ang paligid, naghihintay ng tamang sandali. Hindi nagtagal, nakita niyang nagtungo ang target sa restroom kasama ang kanyang mga bodyguard. Casual na sumunod si Chapman. Hinarang siya sa pinto ng isang gwardya. Nagkunwari siyang aalis, bago bigla itong inatake ng isang spinning back kick na agad nagpatambo rito ng walang malay. Nang lumabas ang DJ, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chapman at pinabagsak ito sa isang malakas na suntok. Hinablot niya ang DJ, isinubsob ang larawan sa mukha nito, at mariing tinanong kung nakikilala niya ang kanyang kapatid. Kahit na naiipit na, matigas pa ring itinanggi ng DJ ang lahat. Hindi humanga si Chapman sa kanyang pagmamataas at walang sabi-sabing isinubsob ang ulo ng lalaki sa inidoro. Malamang ay pinagsisisihan ng DJ na hindi niya ito na-flush ng mas maaga. Kahit ganoon, nanatili pa rin siyang tikom ang bibig. Muling sinuntok ni Chapman ang lalaki at habang ito'y humihingal, muli niyang inilubog ang ulo nito sa tubig. Matapos ang ilang ulit ng ganoong pagtrato, tuluyan ng bumigay ang basang-basa na DJ. Lumabas na isa lamang pala siyang middleman ng Japanese Yakuza. Iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pag-atake sa kapatid ni Chapman. Ang lahat umano ay inutos ng mob boss. Walang pag-aatubili, ibinigay niya ang lokasyon ng headquarters ng Yakuza. Upang tiyakin ang katotohanan, pinigilan ni Chapman ang huling suntok at binalaan ang DJ na kapag nagsisinungaling siya, sa susunod ay sa pampublikong banyo na ito mangyayari. Pagkasabi nito, kinuha ni Chapman ang briefcase ng lalaki at umalis. Ilang sandali pa, binuksan ni Chapman ang briefcase at natuklasang puno ito ng mga manifest at peking shipong documents, lalong pinatibay nito ang kanyang hinala. Malamang na ang kargamentong kanilang inililipat ay mga batang babaeng kinidnap mula sa mga slum. Agad na tinawagan ni George ang hepe ng pulisya at nagutos ng isang raid sa mga slum upang hulihin ang mga kriminal na nakalista sa mga dokumento. Sumunod sa utos ang hepe at mabilis na kumilos. Pinangunahan niya ang isang unit papasok sa mga slum para sa isang malawakang operasyon, isa-isang pinapatumba ang mga kriminal. Sa ilalim ng pagkubkob ng elite tactical team, halos nabura ang buong gang. Sa gitna ng kaguluhan, namataan ng isang pulis ang isang human trafficker na naglilipat ng mga kalakal. Nagbigay ng babala ang pulis, ngunit inabot ng trafficker ang kanyang baril kaya agad siyang na-neutralize sa lugar. Ang kanyang mga takot na kasamahan ay agad lumuhad at sumuko. Dumating ang hepe ng pulisya ilang sandali matapos iyon. Yumuko siya upang pulutin ang baril ng trafficker, ngunit bigla niya itong itinutok diretso sa sarili niyang tauhan. Lumabas ang katotohanan, matagal nang nabulag ng kasakiman ng hepe at ang kanyang mga tauhan. Sila ang tunay na mga kasabwat ng trafficker. Samantala, gamit ang address na ibinigay ng DJ, natagpuan ni Chapman at ng kanyang superior ang isang pribadong club. Nagkunwaring isang high roller, madaling pumasok si Chapman sa lobby. Ngunit wala siyang kaalam-alam na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Isang waiter ang lihim na nag-uulat ng bawat galaw niya sa peking nurse. Isang dambuhalang bodyguard ang lumapit at inakay si Chapman palayo. Habang tinatahak nila ang isang koridor patungo sa pavilion, namataan ni Chapman ang mga gwardyang marahas na nagtutulak sa isang grupo ng mga kabataang babae pababa mula sa isang truck, kabilang ang kapatid ng dealer. Habang pansamantalang natigilan si Chapman, biglang naglabas ng garage wire ang bodyguard sa likuran niya upang sakalin siya. Mabuti na lamang at napakabilis ng kanyang reflexes. Gumanti siya ng ilang mabilis na galaw, kasunod ang isang sipa na agad nagpatamba sa gwardya. Agad siyang bumaba sa basement upang mag-imbestiga at doon niya natagpuan ang mga dinukot na babae na bihag. Mabilis na natuklasan ng mga gwardya ang presensya ni Chapman at pinalibutan siya, ngunit dahil sa kanyang elite na kakayahan sa martial arts, hindi siya natinag. Sa isang iglap, iniwan niya silang nakahandusay at nagkalat ang mga ngipin sa sahig.
Pagkatapos ng laban, dumating ang hepe ng pulisya kasama ang kanyang mga tauhan. Walang sabi-sabi, itinutok ng hepe ang kanyang baril diretso kay Chapman. Sa kabutihang palad, dumating si Officer Maria sa tamang oras, kaya napilitan ng hepe na ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap upang maitago ang tunay niyang pagkatao. Dinala ni Chapman ang mga ito sa holding cell, ngunit wala na itong laman. Malinaw na binigyan sila ng babala ng hepe upang makaalis agad. Ginamit ang investigasyon bilang dahilan, inutusan ng hepe si Chapman na ibigay ang lahat ng dokumento tungkol sa mga trafficker at sinabihan si Maria na ihatid siya pauwi. Ngunit bago pa siya tuluyang makasakay sa kotse, may napansin si Chapman na kaina-hinala. Paano nalaman ng hepe ng pulisya na may laman ng mga dokumento tungkol sa mga trafficker ang briefcase? Upang makumpirma ang kanyang hinala, hiniling niya kay Maria na bumalik sa ospital upang protektahan ang kanyang kapatid habang siya naman ay mananatili upang subaybayan ang susunod na galaw ng pulisya. Kasabay nito, ang DJ na isinubsob ang ulo sa inidoro ay dinala sa harap ng boss ng Yakuza. Sinubukan ng DJ na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Japanese boss at diretsyong itinarak ang isang katana sa kanyang katawan. Sa wakas, lumantad na ang kontrabidang nasa likod ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, dinala ng hepe ng pulisya ang mga dokumento sa isang daungan na binabantayan ng tila isang maliit na hukbo ng mga armadong tauhan. Ipinark niya ang sasakyan sa harap ng isang bodega at bumaba. Ngunit sa sandaling makaalis siya, tahimik na gumapang palabas si Chapman mula sa trunk ng kotse. Mabilis niyang pinabagsak ang isang tauhan na abala sa kanyang telepono at nagmasid mula sa mga anino. Nakita niyang inililipat ang mga nawawalang babae papunta sa isang cargo ship na patungong Japan. Pinatunayan nito ang kanyang pinakamasamang hinala. Iisa lamang ang hepe at ang mga trafficker. Agad na tinawagan ni Chapman si George, humihingi ng reinforcement at kinilala ang hepe bilang ang mole. Upang pigilan ang kanilang pagtakas, nagpasya si Chapman na maglunsad ng isang maagap na pag-atake. Samantala, sa ospital, palihim na pumasok ang peking nurse sa silid. Sinamantala niya ang pagkawala ng doktor at lumapit sa higaan ng kapatid ni Chapman. Ngunit habang inaabot niya ang ventilator, dumating si Maria sa tamang oras at pinaputukan siya. Bumalik sa pantalan, habang naghahanda ang Japanese boss na umatras, biglang sumiklab ang putukan sa labas. Nang mapagtanto niyang dumating na si Chapman, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at hanapin ito sa anumang paraan. Ngunit ang kanilang paghihiwalay ay hindi sinasadyang nagbigay kay Chapman ng pagkakataon na isa-isa silang pabagsakin. Habang desperadong naghahanap ang mga salarin, biglang lumitaw si Chapman sa kanilang likuran na parang multo. Nagsimula na ang kanyang oras ng panghuhuli, gamit ang malinis at tiyak na mga suntok at sipa na walang nasasayang na galaw. Habang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kalaban, napilitan ng hepe ng pulisya na makialam mismo. Ngunit bago pa man siya makapagpakitang gilas, pinabundol siya ni Chapman gamit ang isang cargo cart, na nagdulot ng pagbagsak ng isang hanay ng mga estant at naipit ang hepe. Sa sandaling lumapit si Chapman upang tapusin ang laban, biglang lumitaw ang isang tauhan ng hepe, at naglaban sila sa isang mabagsik na bakbakan. Nagsimula silang magkapantay, ngunit laban sa mahusay na teknik ni Chapman, mabilis na nawala ng bentahe ang kalaban. Nang makita ng Japanese boss na natalo ang kanyang kakampi, sinubukan niyang umatake sa likod, ngunit madaling nakaiwas si Chapman. Sinubukan nilang tatlo na labanan siya gamit ang kanilang bilang, ngunit sa mata ni Chapman, siya ang nakapalibot sa kanila. Isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ng boss, sinipa niya ang mahabang buhok ng salarin palayo, at isinunod ang sunod-sunod na hampas sa hepe ng pulisya. Kahit napapalibutan ng tatlo, nanatiling kalmado si Chapman. Kinuha ng hepe ng pulisya ang isang kutsilyo mula sa sahig at umatake, ngunit pagdating sa pag-aalis ng armas ng kalaban, walang tatalo kay Chapman. Sinunggaban niya ang kutsilyo, tinusok ang mahabang buhok na salarin sa hita, at ipinagpatuloy ang malupit na hampas sa hepe. Sa dalawang malubhang sugatan na, tanging ang kalbong Japanese boss na lang ang natitira. Napansin ang mahabang katana sa kamay ng kalaban, alam ni Chapman na magiging mahirap ang pag-disarm ng walang armas, kaya't kinuha niya ang dalawang bakal na bakal bilang pansamantalang sandata. Parehong nagposisyon ang dalawang lalaki, handa para sa huling laban ng isang taong digmaan laban sa kartel. Ngunit ito ay hindi isang patas na duel. Isa lamang itong walang awang massacre. Kung hindi nila kayang manalo sa tatlo laban sa isa, saan nanggaling ang kumpiyansa ng Japanese boss na hamanin siya ng mag-isa? Sa loob lamang ng ilang palitan, ganap na nakontrol ni Chapman ang laban. Tumangging sumuko ang Japanese boss at umatake ng agresibo, ngunit nauwi lamang ito sa mas malubhang kalagayan.
Pagkatapos siyang patumbahin gamit ang bakal, dahan-dahan kinuha ni Chapman ang isang baril mula sa sahig at lumapit sa hepe ng pulisya. Sa huling sandali ng buhay o kamatayan, bumangon ang isang kutitap ng konsensya sa hepe. Iniabot niya ang susi ng safe na naglalaman ng lahat ng mahalagang ebidensya. Inamin niya ang kanyang mga kasalanan, sinasabi na napunta lamang siya sa ganitong landas upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa kahirapan sa slum. Habang nag-uusap sila, sinubukan ng halos walang malay na Japanese boss na umatake ng palihim, ngunit sinalubong siya ni Chapman sa pamamagitan ng pagpapabuto ng buong magasin sa kanya. Nang makita ito, alam ng hepe na wala na siyang daan palabas at nagmakaawa kay Chapman na tapusin na siya. Ngunit tumanggi si Chapman na pindutin ang gatilyo. Sa halip, sinipa niya ang baril patungo sa hepe at malamig na lumingon upang umalis. Hindi makaharap ang kanyang pamilya, sa huli pinili ng hepe ng pulisya na kitilin ang sarili. Ilang sandali matapos iyon, sinalakay ng pulisya ang lugar at inaresto ang buong trafficking ring. Dinala ni Chapman ang mga nailigtas na biktima palabas sa liwanag. Mag-isa niyang pinagbuwag ang buong criminal empire. Sa pagtatapos ng kwento, nagising ang kanyang kapatid. Nagbahagi sila ng taos-pusong ngiti. Tila sa mahabang panahon, hindi na muling magkakaroon si John Chapman ng oras o gana na maglaro ng Russian roulette. Dito nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood. Ano ang iyong palagay sa pelikula? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba.